Hindi pa sila buo bilang dalawa, pero handa na silang muling maglakad papalapit. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik ang hotel room ni Kader nang tumunog ang phone. Flight rotation adjusted, 48 hours layover sa Manila. Napatayo siya. Manila. Hindi niya agad inisip si Simon. Hindi muna. Huminga siya ng malalim. Huwag kang umasa. Paalala niya sa sarili. Huwag kang magmadali. Pero bago pa man siya nakapag-isip, nakatype na ang daliri niya. Message mula kay Kader. Uuwi ako. Saglit lang. Sa presinto, nasa night shift si Simon. Nang makita niya ang mensahe, tumigil ang kamay niya sa papel. Uuwi. Hindi pwede ba kitang makita? Hindi. Miss kita. Kundi isang pahayag lang. Reply ni Simon. Okay. Isang salita. Pero may kaba. Palapag na ang eroplano. Amoy ng Pilipinas. Init ng hangin. Ingat na hakbang. Hindi sumundo si Simon. Hindi sila nag-usap tungkol doon. Hindi pa. Gabi na nang kumatok si Kader sa pinto ng kondo. Hindi siya nagdala ng bag. Isang maliit na backpack lang. Pagbukas ng pinto, nandun si Simon. Payat ng konti, mas tahimik ang mata. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita hanggang si Kader ang unang lumapit. Hindi yakap agad. Hinawakan lang niya ang braso ni Simon. Parang nagpapaalam sa espasyo. Tumango si Simon. At saka, niyakap niya si Kader. Mahigpit, matagal. Hindi para maghabol, kundi para bumalik. Akala ko, masasanay na ako. Bulong ni Simon. Sumagot si Kader. May luha rin. Akala ko, ako rin. Naghiwalay sila ng bahagya. Noo sa noo. Hindi sila naghalikan. Hindi pa. Sapat na ang yakap. Nagkape sila sa kusina. Nag-usap tungkol sa trabaho, sa pagod, sa maliit na bagay. Walang tanong kung ano na tayo. Nang maghating gabi, nandito lang ako, sabi ni Kader. Kung okay lang sa'yo. Tumango si Simon. Dito ka lang. Sagot niya. Sa sofa, magkatabi sila. Hindi magkadikit. Hindi rin magkalayo. Sa bintana, ang ilaw ng lungsod. Sa pagitan nila, hindi na distansya, kundi pagkakataon. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Unang pumasok ang liwanag sa pagitan ng kortina. Si Kader ang unang nagising.
Nakahiga siya sa sofa, kumot hanggang dibdib. Tahimik ang paligid. Sa sahig, may backpack niyang naiiwan sa tabi ng pinto. Paalala na hindi ito panaginip. Mula sa kusina, may mahinang kaluskos. Tumayo siya. Si Simon ay nakatayo sa harap ng kalan. Nakasando, may hawak na tasa. Hindi siya nagulat nang maramdaman niya ang presensya ni Kader. Kape? Tanong niya. Hindi lumingon. Oo, sagot ni Kader. Pahina. Ibinigay ni Simon ang tasa. Nagkabanggaan ang daliri nila. Isang iglap, walang umatras. Umupo sila sa mesa. Ganyan ka pa rin magtimpla, sabi ni Kader. Medyo mapait. Para magising, sagot ni Simon. Umiti si Kader. Parang kahapon lang. Parang ang layo-layo na rin. Tahimik silang uminom. Hindi awkward. Hindi rin sigurado. Isang uri ng katahimikan na parang bagong sahig. Sinusubok kung tatayo ba. May nahulog na kutsara. Sabay silang nagabot ni Kader. Napatawa siya. Sorry, sabi niya. Ngumiti si Simon. Namiss ko yan. Amin niya. Napatingin si Kader. Ako rin, sagot niya. Hanggang kailan ka? Tanong ni Simon. Bukas ng gabi ang flight, sagot ni Kader. Tumango si Simon. Walang bigat, walang sama ng loob. Okay lang, sabi niya. Sapat na. Lumabas sila para bumili ng tinapay. Magkatabi sa bangketa. Hindi magkahawak ng kamay. Pero sabay ang hakbang. May batang dumaan. Tumawa. Napangiti si Kader. Pagbalik sa kondo, huminto si Kader sa pintuan. Salamat, sabi niya. Sa? Tanong ni Simon. Sa hindi mo pagtanong kung ano na tayo. Umiti si Simon. Kapag handa ka, sagot niya. Huminga si Kader. Lumapit siya. Isang halik sa pisngi. Maikli, maingat, pero totoo. Sa umagang yon, hindi pa sila buo. Pero muli nilang natuklasan kung paano maging magaan kahit may mga sugat pa. At minsan, sapat na iyon para magsimula muli. Si Kader ay nasa terrace ng kondo. Nakatanaw sa lungsod. Huminga siya ng malalim. Iniisip ang flight na sasakyan niya mamayang gabi. Pwede ba talaga? Pwede ba akong manatili sa mundo ni Simon? Kahit magkaibang oras, magkaibang buhay. Hindi siya sigurado. Tumunog ang phone. Simon is calling. Hey, bati ni Kader. Kamusta ang shift? Okay, sagot ni Simon. Ngunit may bigat ang boses. Tahimik muna. Pareho silang nag-alinlangan. Kader, gusto ko yung tanong. Simula ni Simon. Handa ka ba? Para sa atin? Tumigil si Kader. Hindi niya inaasahan ang direktang tanong. Handa ako. Pero hindi perpekto. Sagot niya sa wakas. Hindi ko alam kung kaya kong laging nandyan sa'yo. Tahimik si Simon. Alam mo, takot ako. Amin niya. Takot ako na baka magbago ang lahat.
kapag nagtagal ka sa ibang mundo. Hindi rin ako nagbago, sagot ni Kader. Pero naiintindihan kita at gusto ko ring manatili kahit may distansya. Pareho silang huminga, parang nagbabahagi ng lihim na hindi nila kayang sabihin sa iba. Gusto kong gawin natin ito, pero sa maliit na paraan muna. Sa tawag, video call, text. Hindi full time. Para hindi tayo masaktan. Sabi ni Kader. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kayang maghintay sa'yo. Sagot ni Simon. Ngumiti si Kader. Salamat at hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa akin. Magkasabay silang nag-send ng mensahe sa buong araw. Hindi palaging mahaba. Minsan, emoji lang. Minsan larawan ng ulap o sunset. Ngunit bawat isa ay nagsasabing, narito pa rin ako. Sa gabi, nag-video call sila bago matulog. Gusto kong makita ka. Bulong ni Simon. Pero hindi ko kaya. Physically. Okay lang, sagot ni Kader. Hinawakan niya ang screen. Kasama ka na rin sa gabi ko. Tahimik silang nagyakap sa telepono. Pareho silang nakangiti na may mga luha sa mga mata. Sa unang hakbang mula sa takot, natutunan nilang hindi kailangang mabilis ang pag-ibig. Ang distansya ay hindi hadlang sa tunay na damdamin. Ang tiwala ay unti-unting binubuo, araw-araw. At sa pagtatapos ng araw, pareho silang natutong huminga, magtiwala at mahaling muli, kahit may distansya. Si Kader ay nasa arrival gate. Mata ni Simon ang unang nakita ng kanyang mga mata. Naka-crew uniform pa rin. Hawak ang maleta. Ngunit may ngiti na higit pa sa kaya niyang ipakita ng kahit anong salita. Walang halikan, walang yakap agad. Isang simpleng titig lang. Ngunit sapat para sa puso nilang matagal nang naghihintay. Lumakad sila sa taxi. Tahimik. Nagpunta sa maliit na cafe. Malapit sa lungsod. Gusto mo ng latte? Tanong ni Simon. Gusto ko ng black coffee, sagot ni Kader. Nagkatinginan. May ngiti, may kilig. Walang pressure. Walang expectation. Tanging presensya ng isa't isa ang mahalaga. Habang nagkakape, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga araw. Bukas? May flight ka pa ba bukas? Tanong ni Simon. Oo, pero kalahating araw lang, sagot ni Kader. Nagpunta sila sa window seat. Tiningnan ang ilaw ng lungsod. Namiss ko to. Bulong ni Simon. To? Ay, hindi lang yung lungsod. Namiss din kita, dagdag niya. Huminga si Kader ng malalim. Ako rin, sagot niya. Pero hindi ko gusto na lagi kang mag-alala. Paglabas nila ng cafe, medyo malamig ang hangin. Biglang niyakap ni Simon si Kader. Mahigpit. Hindi para pigilan siya, kundi para ipakita na nandito ako. Hinayaan ni Kader ang sarili na masandig sa dibdib ni Simon. Tahimik lang silang nagyakap sa gitna ng malamig na gabi. Hindi agad halikan. Hindi kailangan. Sa taxi pauwi, magkatabi sila. Hindi magkadikit ng kamay. Pero ramdam nila ang init ng bawat isa. Okay ka lang? Tanong ni Simon. Oo, sagot ni Kader. Umingiti. Ngayon lang talaga ramdam na ramdam ko na nandyan ka. Pagpasok nila sa kondo, nagpaalam si Kader.
Magpahinga ka na, sabi ni Simon. Bukas sabay tayo. Ngunit bago lumayo si Kader, hinawakan siya ni Simon. Salamat, bulong niya. Salamat na bumalik ka. Umiti si Kader, may luha sa mata. Siyempre, sagot niya. Hindi ko hahayaan na mawala ka ulit. Si Kader ay maagang nagising, nagkakape sa kusina. Tahimik, parang wala, ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya ni Simon sa sala. Gising ka na? Tanong ni Simon. Nakaupo sa sofa, may tablet sa kamay. Oo. Naglakad muna sa terrace, sagot ni Kader. Umiti siya. Magandang view. Pero mas maganda kung kasama ka. Sa sumunod na linggo, unti-unti silang nagsiset ng rhythm. Umaga, si Kader ay nag-aasikaso sa sarili bago pumunta sa airport. Sa hapon naman, si Simon ay nagbabantay sa presinto, nag-o-oversee ng operation. Sa gabi, magkasama sa bahay, simpleng dinner at kwentuhan. Hindi perpekto. Minsan, may late night shift si Simon o may delayed flight si Kader. Pero natutunan nilang mag-adjust sa oras ng isa't isa. Sa isang gabi, nagluto si Simon ng pasta para kay Kader. Nagkatinginan sila sa kusina. Ang sarap naman yan. Sabi ni Kader, ngumiti si Simon. Para sa'yo. Kahit alam kong hindi ka sanay sa lutong bahay. Lumapit si Kader at hinawakan ang kamay niya. Hindi magkahawak ng mahigpit. Ngunit ramdam ang koneksyon. Habang nagtatagpo ang mga araw, napagtanto nila, hindi lahat ng oras ay pag-ibig. Kailangan nilang maglaan ng oras para sa sarili. Si Kader, training sa flight simulator. Si Simon, reports at field operations. Ngunit kapag may sandaling libre, ang unang iniisip ay ang isa't isa. Isang gabi, nagtanong si Simon, Kader, paano kung may emergency sa flight mo? O sa akin sa field? Paano tayo? Tumitig si Kader. Handa ako magtiwala, Simon. Hindi kita iiwan kahit ano pa ang mangyari. Sigurado ka, bulong ni Simon. Di lang pangako, kundi handa ka rin ba sa bawat araw na hindi laging magkasama? Umiti si Kader. Oo naman, kasi sa bawat araw, kahit malayo, nandito ka sa puso ko. Sa terrace ng kondo, nakatayo silang magkatabi, nagmamasid sa mga ilaw ng lungsod. Hindi hawak kamay, hindi nakadikit. Ngunit parehong ramdam ang init ng presensya ng isa't isa. Bagong ritmo, bulong ni Simon. Bagong simula, sagot ni Kader. Tahimik nilang tinanggap ang bawat sandali. Walang pagmamadali, walang panggigipit. Pagod si Simon mula sa maghapong operasyon. Pagod din si Kader bagong uwi mula sa delayed flight. Tahimik ang kondo, masyadong tahimik. Akala ko sabay tayong kakain, sabi ni Simon, pilit na kalmado. May emergency sa flight, sagot ni Kader habang nagtatanggal ng sapatos. Hindi ako nakapag-message agad. Tamango si Simon pero may kirot. Alam mo, biglang sabi ni Simon, parang lagi na lang akong nag-a-adjust. Huminto si Kader. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bahagyang depensibo. Na pag may trabaho ka, automatic na akong maghihintay, sagot ni Simon. Na parang normal lang na makansel ang plano natin. Napabuntong hininga si Kader. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Trabaho ko to, Simon. Trabaho rin naman ang sa akin, balik ni Simon.
Pero hindi ko hinahayaang kainin nito ang lahat. Tumahimik ang kwarto. Hindi sila sumisigaw. Hindi rin nagmumura. Pero mabigat. Parang hindi mo naiintindihan, sabi ni Kader. Mas mababa ang boses. Hindi ako pwedeng basta-basta tumanggi. Hindi rin naman kita hinila pababa, sagot ni Simon. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga rin ako. Tumama iyon kay Kader. Tumalikod si Simon at pumasok sa kwarto. Sinara ang pinto. Hindi pa dabog. Pero malinaw. Naiwan si Kader sa sala. Umupo siya sa sofa. Hawak ang ulo. Ito na ba yun? Ito na ba ang simula ng paglayo? Sa loob ng kwarto, nakaupo si Simon sa gilid ng kama. Hindi galit. Masigit. Nasaktan. Hindi ako humihingi ng sobra. Sa isip niya. Gusto ko lang maramdaman na kasama ako sa mundo niya. Makalipas ang 1 oras, kumatok si Kader. Mahina. Simon, tawag niya. Pwede pa tayong mag-usap. Walang sagot agad. Pagkatapos, pasok. Sagot ni Simon. Pagod ang boses. Hindi ako galit, sabi ni Kader. Pero natakot ako kanina. Takot? Tanong ni Simon. Oo, sagot ni Kader. Baka iniisip mo na mas mahalaga ang trabaho ko kaysa sayo. Hindi totoo yun. Tahimik si Simon. Hindi ko kailangan ng perpekto, sabi niya. Kailangan ko lang ng malinaw. Lumapit si Kader. Tutulungan mo ba akong matuto? Tanong niya. Tumingin si Simon sa kanya. Oo naman, sagot niya. Kung sabay tayo. Hindi pa tapos ang problema. Hindi pa sila nagyakap. Hindi pa rin silang ngumiti. Pero sa gabing yon, natutunan nila ang unang away na hindi wakas. Kundi paanyaya na mas kilalanin ang isa't isa. Sahing papawi, mundo ko'y tahimik. Hanggang sa gabi nakita ka sa ilaw ng lungsod. Uniforme mong bughaw, matay seryoso. Ako'y piloto, sanay lumipad mag-isa. Magkaibang landas, magkaibang mundo, pero sa bawat sandali, ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang lupa kapag ako'y pagod ng lumipad. Ikaw ang tahanan sa bawat paglapag. Sa sirena at makina, sa dilim at liwanag. Ikaw at ako, pag-ibig na tapat. Pag-ibig na tapat. Pag-ibig na tapat. Ikaw at ako. Kung dumating ang unos, hahawakan ko ang kamay mo. Sasabihin kong nandito lang ako. Ibigin ka pa rin. Ikaw ang lupa